Kalalabas lang nila, matapos lagdaan ang kanilang divorce papers. Ang kanyang dating asawa, si Leo, ay isinama ang kanyang kabit at ang kanilang anak pauwi sa kanilang bahay upang magdiwang. Sa sandaling iyon, isang tawag ang natanggap ni Leo mula sa kanyang ina. Umiiyak at sumisigaw. Pinatigil ng asawa mo ang buwanang sustento na binibigay niya sa akin. Yung E15,000, natigilan si Leo sa kanyang kinatatayuan. Habang hawak pa ang medyo mainit-init pang mga dokumento ng diborsyo, pinanood ni Clara ang biglang pagtawag ni Leo sa telepono. Katrina, ayos na ang lahat. Nakuha ko na ang mga papeles. Nanginginig sa tuwa ang boses ni Leo. Mula sa kabilang linya, narinig ang malanding boses ng babae. Talaga? Ang galing! Papunta na ako dyan ngayon din. Pinanood ni Clara ang lahat ng ito nang may malamig na mga mata. Para siyang nanonood ng isang walang katuturang dula. Ang 10 taon nilang pagsasama ay nagwakas sa gitna ng kanyang pagbubunyi. Lumingon si Leo at tiningnan siya. Wala ni katiting na pagsisisi sa kanyang mga mata. Clara, magkanya-kanya na tayo ng landas. Isang payapang ngiti ang isinukli ni Clara. Oo, at siguradong magiging maganda ang buhay mo. Tumalikod siya at umalis. Habang naiwan si Leo, na pinag-iisipan ang kahulugan ng kanyang huling sinabi. 3:00 ng hapon, naupo si Clara sa kanyang opisina at mahinahong tinawagan ang kanyang bank manager. Paki-cancel po lahat ng aking automatic debit services. Kasama na dyan yung para sa allowance ni Aling Rosa at sa education fund ni Miguel. Sigurado po ba kayo, Ma'am Clara? 3 taon na po itong arrangement ninyo. Sigurado ako. Kalmado ang boses ni Clara. Parang tubig na payapa. Simula ngayon, itigil nyo na ang lahat. Kasabay nito, sa kanilang bahay, nagbubukas ng champagne si Leo, kasama si Katrina, at ang kanilang anak na si Miguel, para magdiwang. Daddy, bakit wala si Mommy? Tanong ng 8 taong gulang na si Miguel, na may takot sa boses. Miguel? Anak? Mabait ka naman, di ba? Si Tita Katrina mo na. Ang bago mong mami ngayon. Sabi ni Leo habang hinahaplos ang buhok ng anak. Matamis na sumandal si Katrina sa balikat ni Leo. Ngayon, isang tunay na pamilya na tayo. Sakto sa sandaling iyon, narinig nila ang nagmamadaling mga yabag ng biyenan ni Clara mula sa ibaba. 3 taon na ang nakalipas, nang unang makilala ni Clara ang kanyang biyenan. Umiiyak ito noon, dahil kinakapos daw sa pera. Leo, maagang namatay ang tatay mo, at ang SSS pension ko ay nasa 8,000 lang kada buwan. Alam mo naman kung gaano kamahal ang bilihin ngayon. Hindi talaga ako mabubuhay dito. Ang matanda ay nakaupo sa lumang sofa, nagpupunas ng luha. Noon, ang sahod ni Leo ay 60,000 lamang. Matapos bayaran ang amortization ng kondo, wala na siyang kakayahang magbigay ng karagdagang allowance sa kanyang ina. Nakita ito ni Clara at kinausap si Leo. Nang gabing iyon, ako na ang bahala sa allowance ni nanay. Kung bibigyan natin siya ng 20,000 kada buwan, magiging komportable na ang buhay niya. Niyakap siya ni Leo sa sobrang pasasalamat. Mahal, ikaw na talaga ang pinakamabait. Hinding-hindi kita pababayaan habang buhay. Noon, naniwala si Clara sa kanyang mga salita. Naniwala siya sa init ng pamilyang ito. Mula noon, tuwing 15 ng buwan, eksaktong 10,000 ang pumapasok sa bank account ng kanyang biyenan. Nang guminhawa ang buhay ng matandang ginang mula sa paghihikahos, nagsimula siyang bumili ng mga mamahaling health supplements at sumali sa iba't ibang senior citizen group tours at outing. Tumaas din ang tingin sa kanya, sa kanilang komunidad. Alam niyo ba, ang manugang ko ay napakabait. Binibigyan niya ako ng 20,000 na allowance kada buwan. Pagmamayabang niya, sa lahat ng makasalubong, inggit na inggit ang mga kapitbahay. Ang galing naman ng anak niyo, ma'am. Ang laki ng binibigay sa inyo. Hindi kailanman sinabi ng biyenan na galing kay Clara ang pera. Sa isip niya, ang pera ng manugang ay pera rin ng anak niya. At hindi na rin ito itinama ni Clara. Iniisip niyang tungkulin ng asawa na protektahan ang dangal ng kanyang mister.
Kasabay nito, lumaki si Miguel sa ilalim ng maingat na pag-aaruga ni Clara. Piano lessons, English tutorials, swimming class, art workshop. Ibinigay ni Clara ang pinakamagandang kapaligirang pang-edukasyon para sa kanyang anak. Ang mga bayarin pa lang sa mga klase ni Miguel ay umaabot na sa halos 40,000 kada buwan. Mami, gusto ko pong mag-aral ng violin. Isang araw ay maingat na sinabi ni Miguel, "Sige anak, hahanapan ka ni Mami ng pinakamagaling na guro." Sagot ni Clara, nang walang pag-aalinlangan. Ang private violin lesson ay nagkakahalaga ng AYI 1,500 kada oras na aabot sa amalin 2,000 kada buwan. Minsan, nag-aalalang sinabi ni Leo, "Hindi ba masyadong maraming klase ang pinapasukan ng bata? Hindi dapat tinitipid ang edukasyon. Kailangang maging mas mahusay si Miguel kaysa sa ibang mga bata paglaki niya." Hindi natinag si Clara sa kanyang paninindigan. Tahimik niyang pinasan ang lahat ng karagdagang gastusin ng pamilya nang hindi nanunumbat. Sa paningin ng iba, si Leo ay isang mapagmahal na anak at mabuting ama, isang lalaking matagumpay sa negosyo at may masayang pamilya. Tanging si Clara lamang ang nakakaalam kung ano ang nagpapanatili sa marangyang pamumuhay ng pamilyang ito. Ngunit hindi niya ito ininda. Dahil mahal niya ang pamilyang ito, ang lalaking ito, ang batang ito. Hanggang sa 6 na buwan na ang nakalipas, aksidente niyang nakita ang kanilang pag-uusap ni Katrina sa messenger sa telepono ni Leo. "Mahal, kapag nag-divorce na kayo, magiging malaya na tayong magkita." Ang tapang pa naman ng babaeng yon. "Sigurado ka bang kaya mong hiwalayan siya? Huwag kang mag-alala. Bukod sa kumikita siya ng pera, wala na siyang ibang silbi. Kaya kong mabuhay nang wala siya." Nang mabasa niya ang mga mensaheng iyon, gumuho ang mundo ni Clara. Sa isip pala ni Leo, isa lamang siyang kasangkapan na kumikita ng pera. Mula noon, tahimik na nagsimulang maghanda si Clara para sa diborsyo. Hindi siya sumigaw o nag-hysterical. Tahimik lang niyang inayos ang mga financial records ng pamilya. Sa nakalipas na 3 taon, ang allowance na ibinigay niya sa kanyang biyenan ay umabot sa kabuuang AYN 720,000. Ang perang ipinuhunan niya sa edukasyon ng anak ay umabot sa kabuuang 1,040,040. Ang interior design ng bahay, mga kasangkapan, at appliances ay halos lahat galing sa pera niya. Maging ang sasakyang minamaneho ni Leo ay binili niya sa pamamagitan ng loan. Ang buwanang amortization nito ay 20,000. Sa kabuuang gastusin ng pamilya, 75% ay sagot niya. Maliban sa buwanang amortization ng kondo, halos walang ibang gastusin si Leo. Hindi niya alam kung magkano ang bayad sa piano lessons ng anak o kung anong brand ng health supplements ang iniinom ng kanyang ina. Tinanggap niya ang dedikasyon ng kanyang asawa bilang isang bagay na karapat-dapat lang sa kanya. Habang kasabay nito ay pinagtataksilan siya at sinasabing bukod sa kumikita ng pera, wala na siyang ibang silbi. Sa wakas, napagtanto ni Clara. May mga taong hindi kailanman natututong pahalagahan ang mga bagay na madali nilang nakukuha. Naalala ni Clara kung gaano kabait si Leo noong nagsisimula pa lang sila. Magkaklase sila sa kolehiyo at nagpakasal. Pagkatapos ng 7 taong relasyon, naniniwala silang kilalang kilala nila ang isa't isa. Noon, kapag nag-overtime siya at umuuwi ng gabi, naghihintay si Leo na may mainit na sabaw. Kapag may sakit siya, magdamag siyang binabantayan nito. "Clara, ang pinakamalaking swerte sa buhay ko ay ang makilala ka," sabi niya noong kanilang wedding night. Naniwala si Clara ng buong puso at inialay ang lahat para sa pamilyang ito. Nagtrabaho siya sa isang investment firm at dahil sa kanyang galing sa negosyo at kasipagan, mabilis siyang na-promote bilang department head. Ang kanyang sahod ay tumaas mula 100,000 noong una hanggang sa kasalukuyang 125,000 kada buwan. At kung isasama ang year-end bonus at investment returns, ang kanyang taunang kita ay higit sa 4,000. Sa kabilang banda, si Leo ay isang ordinaryong empleyado sa isang matatag na kumpanya. Bagamat stable ang trabaho,
Hindi tumataas ang kanyang kita. Halos walang pagbabago sa nakalipas na ilang taon. Hindi kailanman minata ni Clara ang kanyang asawa dahil maliit ang kita nito. Sa halip, siya ang kusang loob na gumanap bilang pangunahing tagapagtaguyod ng pamilya. Mas malaki ang kinikita ko, kaya natural lang na mas malaki ang ambag ko, lagi niyang iniisip. Kahit noong buntis siya, nagtrabaho si Clara hanggang 1 linggo bago ang kanyang due date. Pagkatapos isilang si Miguel. 3 buwan lang ang kinuha niyang maternity leave bago bumalik sa trabaho. Sa araw, nakikipagpulong siya at nakikipagnegosasyon sa kumpanya. Sa gabi, umuuwi siya para alagaan ang kanyang anak. Ginawa niyang makina ang sarili. Noon, madalas pa siyang pasalamatan ni Leo. Ngunit unti-unti, ang lahat ng ito ay naging ordinaryo na lang sa kanyang paningin. Nagsimula siyang magreklamo na masyadong abala si Clara, kaya wala na itong oras para sa kanya. Sinasabi niyang kahit sa bahay, puro trabaho pa rin ang nasa isip niya at wala na siyang pakialam sa pamilya. Nagreklamo rin siya na masyado itong dominante sa labas, kaya napapahiya siya bilang lalaki sa harap ng mga kaibigan. Pwede ba? Huwag kang masyadong matapang. Minsan, kailangan mo ring bigyan ng mukha ang lalaki. Reklamo niya. Paano ako naging matapang? Ginagawa ko lang ng maayos ang trabaho ko. Tingnan mo yung ibang mga babae. Sa labas, ang hinhin at ang lambing nila. Pero ikaw, mas lalaki ka pa sa lalaki. Naging madalas ang ganitong mga pagtatalo. Nagsimulang tanungin ni Clara ang sarili kung may problema ba talaga sa kanya. Sinubukan niyang magbago. Sa harap ng ibang tao, mas madalas niyang hinihingi ang opinyon ni Leo at pinupuri ang kanyang mga kakayahan. Ngunit ang mga pagbabagong iyon ay hindi nagpabuti sa kanilang relasyon. Sa halip, lalo lang naging kampante si Leo. 3 taon na ang nakalipas nang maospital ang kanyang biyenan at umabot sa daan-daang libo ang bayarin. Hindi malaman ni Leo ang gagawin. Saan tayo kukuha ng ganito kalaking pera? Walang dalawang isip na ginamit ni Clara ang kanyang savings. Unahin muna natin ang pagpapagamot. Ako na ang bahala sa pera. Pagkalabas ng ospital, ipinagmalaki ng biyenan. Sa lahat na ang anak niya ang nagbayad sa kanyang pagpapagaling. Narinig ito ni Clara ngunit hindi na niya itinama. Iniisip niyang mas mabuti na iyon. Basta't masaya ang kanyang biyenan. At mula noon, siya na ang nag-alok na bigyan ng buwan ng sustento na abad-labad tulibo ang matanda. Napaiyak si Leo sa pasasalamat. Mahal, nahihiya na ako sa iyo. Isang pamilya tayo. Huwag mong sabihin yan. Nakangiting sagot ni Clara. Ngunit ganoon talaga ang puso ng tao. Kapag masyadong madaling makuha, hindi pinapahalagahan. Unti-unting nasanay si Leo sa dedikasyon ng kanyang asawa. At nagsimulang isipin na, dahil malaki ang kinikita nito, natural lang na mas malaki rin ang kanyang sakripisyo. Hindi na siya nagpasalamat o humingi ng paumanhin. Sa halip, nagsimula siyang punahin ang mga pagkukulang nito. Nagreklamo siya na hindi ito sapat na malambing, hindi romantiko, masyadong praktikal at materyalistiko. At sa labas, ninamnam niya ang inggit ng ibang tao. Ang galing naman ng misis mo. Napakaswerte mo. Mapagkumbaba siyang ngingiti at sasagot, medyo lang. Siyempre, dahil inaalagaan ko ng maayos ang bahay, kaya nakakapagtrabaho siya ng panatag sa labas. Ilang beses itong narinig ni Clara, at medyo sumama ang loob niya. Ngunit sinabi niya sa sarili, na maliliit na bagay lang iyon. Hanggang sa makita niya ang mga chat logs, 6 na buwan na ang nakalipas. Yung babaeng yun, akala mo kung sino, dahil malaki ang kinikita niya. Naghahari-harian sa bahay. Pagod na ako. Sa totoo lang. Kung aalisin mo ang pera niya, ano pa ang meron sa kanya? Hindi maganda ang ugali, itsura niya, pangkaraniwan lang, at laging nakasimangot. Katrina, hindi mo alam kung gaano ako na-stress kapag kasama ko siya. Pakiramdam ko, mas mababa ako sa kanya sa lahat ng aspeto. Ikaw talaga ang the best. Malambing, maunawain, at hindi ka pabigat sa akin. Nang mabasa niya ang mga salitang iyon, sa wakas ay napagtanto ni Clara. Sa mata ng lalaking ito, lahat ng kanyang sakripisyo ay naging kasalanan.
Ang pagtatrabaho ng husto para kumita para sa pamilya ay naging paghahari-harian. Ang pag-aasikaso sa pamilya ay naging masamang ugali at pagsisimangot, at ang kanyang galing ay naging dahilan ng kanyang stress at pasanin. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Clara ng pighati na hindi pa niya naramdaman noon, hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa ganitong kalalim na kawalan ng pag-unawa at pagpapahalaga. Tahimik niyang binura ang ebidensya ng kanyang pagtingin at nagsimulang maghanda para sa diborsyo. Ang proseso ng diborsyo ay naging mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Clara. Tila nagmamadali si Leo. Yung hatian ng ari-arian, idaan na lang natin sa korte. Hindi rin naman ako hihingi ng malaki sayo. Pagpapanggap ni Leo na maluwag sa dibdib, pinanood ni Clara ang kanyang pag-arte nang may malamig na mga mata. Sige, sayo na ang kondo. At sayo na rin ang bata. Ha? Natigilan si Leo. Hindi mo aalagaan ang bata? Magaling ka naman, di ba? Hindi magiging problema sayo ang pag-aalaga ng isang bata. Payapang sabi ni Clara. Nag-atubili si Leo. Pero, mas maganda kung sayo ang bata. Mahirap para sa isang lalaki na mag-alaga ng bata mag-isa. Hindi pwede. Masyadong mahirap para sa akin na magtrabaho at mag-alaga ng bata nang sabay sinadya ni Clara na sabihin iyon. Sa huli, sa mungkahi ng mediator, napunta kay Leo ang kustodiya ng bata. At magbibigay si Clara ng sa pang 2,000 na child support kada buwan. Habang pumipirma, nanginginig ang kamay ni Leo, marahil sa tuwa o kaba. Mr. Valdez, sigurado po ba kayo sa desisyon nyo? Malulungkot si Miguel kapag nahiwalay sa kanyang ina. Huling tanong ng mediator. Opo, desidido na po ako. Pinag-isipan na po naming mabuti ito. Nagtiimbagang si Leo at isinulat ang kanyang pangalan. Pinanood siya ni Clara at napangisi sa isip. Hindi alam ng lalaking ito ang tunay na gastos sa pagpapalaki ng isang anak. Akala niya, pagkain at inumin lang ang kailangan ng bata. Pero hindi niya alam kung gaano kalaking balon na walang laman ang gastos sa edukasyon. Piano lessons, 12,000 kada buwan. English tutorial, 2,800 kada buwan. Swimming class, 2,300 kada buwan. Art workshop, 2,000 kada buwan. At ang malapit ng simulan na violin lessons na libong-libong kada buwan, ang mga bayarin pa lang sa klase, ay umaabot na sa 35,000 kada buwan. Hindi pa kasama dyan ang damit, sapatos, school supplies, at iba pang pangangailangan ng bata. Ang kabuuang gastos para kay Miguel sa isang buwan ay nagsisimula sa hindi bababa sa 52,000. Ngunit ang sahod ni Leo ay 60,000 lamang. Kung ibabawas ang outlet 25,000 na amortization ng kondo, halos hindi na sapat para sa sarili niyang gastusin. Dati, dahil si Clara ang nagbabayad ng lahat ng ito, hindi kailanman nag-abala si Leo na kwentahin ito. Nakita lang niya ang 10,000 na child support na ibibigay ni Clara at inakalang sapat na iyon. Tingnan mo, 10,000 lang kada buwan ang ibibigay niya. 60,000 ang sahod ko. Sisiw lang ang magpalaki ng isang bata, sabi niya kay Katrina. Ganoon din ang inisip ni Katrina. Ano naman ang mararating ng 10,000? Pakonsuelo. Debobo lang yan. Alam ni Clara na ganoon ang iisipin nila, kaya hindi siya umimik. May mga aral na kailangang maranasan mismo para lubusang matutunan. Hapon ng araw ng diborsyo, tinapos ni Clara ang lahat ng proseso ng pag-cancel ng automatic debit. Ang buwanang 20,000 na allowance ng kanyang biyenan ay natigil. Ang pagdeposito sa education fund ni Miguel ay natigil. Ang buwanang amortization ng sasakyang minamaneho ni Leo ay natigil. Tumawag din siya sa bawat eskwelahan at ipinaliwanag ang sitwasyon at hiniling na direktang singilin ang ama ng bata para sa mga susunod na bayarin. Ma'am Clara, hindi pa po nababayaran ang piano lesson ni Miguel para sa susunod na buwan, tawag ng piano teacher. Mula ngayon, pakikontak na lang po ang ama ng bata, si Mr. Leo Valdez. Ibibigay ko po ang numero niya. Tumawag din ng English Tutorial Center. Ma'am, ang bayad po, para sa susunod na quarter, hindi na po ako ang guardian ni Miguel. Pakikontak na lang po ang kanyang ama. Sa sunod-sunod na tawag, pare-pareho ang sagot ni Clara.
Alam niyang malapit nang mapunta ang mga tawag na ito kay Leo. At doon pa lang niya malalaman kung gaano kalaki ang gastos sa pagpapalaki ng isang anak. Pagka-uwi sa bago niyang kondo, nakaramdam si Clara ng kalayaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Wala nang maninermon sa kanya na masyado siyang abala sa trabaho, wala nang magsasabi na masama ang ugali niya, at wala nang aabuso sa kanyang kabaitan. Sa wakas, maaari na siyang mamuhay para sa sarili. Tumunog ang kanyang telepono. Tawag mula kay Miguel. Mami, bakit hindi ka pa umuuwi? Miss na kita. Nang marinig ang malungkot na boses ng anak, lumambot ang puso ni Clara. Miguel, anak, mabait ka naman. 'Di ba? Magkahiwalay na kami ng daddy mo. Pero mahal na mahal ka pa rin ni Mami. Kailan ka babalik? Miguel, magpakatatag ka ha. Maging mabait ka kay daddy. Dadalawin ka ni Mami palagi. Pagkababa ng telepono, may bahid ng lungkot sa mga mata ni Clara. Ngunit alam niya, may mga bagay na kailangang maranasan mismo ni Leo para maintindihan kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya sa mga nakalipas na taon. Maaaring mahirapan ang bata sa simula, ngunit sa katagalan, ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Ang isang lalaking hindi marunong magpahalaga ay matututo lamang sa halaga ng nawala sa kanya kapag huli na ang lahat. Kinabukasan matapos ang diborsyo, agad na pinapunta ni Leo si Katrina sa bahay. Ngayon, ito na ang bahay natin. Sabi ni Leo habang yakap si Katrina. Ang mukha ay puno ng kaligayahan. Nilibot ni Katrina ang 3-bedroom condo na may ngiti ng kasiyahan. Maganda ang lokasyon, moderno ang interior, at kumpleto ang mga gamit at appliances. Malayong malayo sa tinitirhan niyang studio-type unit. Mukhang maganda ang taste ng ex-wife mo ha? Siyempre, ako ang pumili nito. Alangan namang pangit? Hindi binanggit ni Leo na lahat ng pag-aayos sa bahay ay gawa ni Clara. Si Miguel naman ay laging nagtatago sa sulok. Tila hindi pa rin komportable sa bagong ina. Miguel! Tawagin mong Mami Katrina, utos ni Leo. Gusto ko ang totoong mami ko. Ayoko ng peking mami. Pagmamatigas ni Miguel. Bahagyang sumimangot si Katrina, ngunit pilit niyang pinahaba ang pasensya para suyuin ang bata. Miguel, magiging mabait ako sa'yo. Ayoko! Gusto ko ang mami ko. Umiyak si Miguel. Nainis si Leo. Bakit ka umiiyak? Iniwan ka na ng mami mo. Si Tita Katrina mo na ang mami mo ngayon. Lalo lang lumakas ang iyak ni Miguel sa sinabi niya. Naging alanganin din ang sitwasyon para kay Katrina. Akala niya ay simple lang ang pag-aalaga ng bata. Hindi niya inasahan na ganito pala kakomplikado. Hayaan mo na. Hayaan na lang natin siyang masanay ng dahan-dahan. Pilit siyang ngumiti. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang mga problema. Una, tumawag ang piano teacher. Mr. Valdez, hindi pa po bayad ang awan 12,000 na piano lesson ni Miguel para sa buwang ito. Natulala si Leo. Po, ama 12,000 ang piano lesson? Opo. One-on-one, private lesson po kasi ito. 1,500 po kada session. 8 session sa isang buwan. Pagkababa ng telepono, tuliro si Leo. Hindi niya akalain na ganoon kamahal ang piano lesson ng anak. Maya-maya, tumawag naman ang English Tutorial Center. Mr. Valdez, ang bayad po para sa susunod na quarter ay ayon 24,000. Pakisettle na lang po sa lalong madaling panahon. 8 to 4,000? Hindi ba't parang holdapan na yan? Hindi napigilan ni Leo na sumigaw. Sir, native speaker po kasi ang guro. Dati po, si Ma'am Clara ang laging nagbabayad nito. Sumunod ang swimming coach, ang art teacher, at ang violin teacher. Sa sunod-sunod na tawag, tuluyan nang nalito si Leo. Ang mga bayarin pa lang sa klase ay umaabot na sa halos 53,000 kada buwan at hindi pa kasama dyan ang pang-araw-araw na gastusin ng bata. Leo, bakit ang daming klase ng batang yan? Natakot na rin si Katrina. Hindi ko alam. Dati, si Clara ang nag-aasikaso ng lahat, litong sabi ni Leo. Hinalughog niya ang lahat ng drawer para hanapin ang mga lumang resibo, ngunit wala siyang nakita.
Kinuha na pala lahat ni Clara ang mga dokumentong may kinalaman sa pera. Bakit hindi mo na lang patigilin sa ilan? Mungkahi ni Katrina. Hindi pwede. Ayaw ni Miguel. At saka, matagal na niya itong ginagawa. Nalilito si Leo. Ngunit ang halos ay 7,000 na bayarin ay halos katumbas na ng kanyang buong sahod. Pagkatapos ng amortization ng kondo at gastusin sa bahay, wala na siyang kakayahang bayaran iyon. Paano na yan? Sabi mo, magbibigay ng AET 10,000 na child support ang ex-wife mo kada buwan. Sabi ni Katrina. Anong magagawa ng AET 10,000? Yung piano lesson pa lang, at 12,000 na. Naluluhang sabi ni Leo. Dumating din ang kanyang ina. Mukha itong balisa. Leo, bakit hindi pa pumapasok ang allowance ko? Kadalasan, tuwing 17 pumapasok na. 17 na ngayon. Anong allowance po? Nagtatakang tanong ni Katrina. Sagot ng biyena na parang natural lang. Yung 20,000 na binibigay sa akin ni Clara kada buwan. Bakit wala pa para sa buwang ito? Nanlaki ang mga mata ni Katrina. 20,000? Kada buwan? Oo. 3 taon na siyang nagbibigay. Ni minsan hindi pumalya, sabi ng matanda. Leo, wala kang nabanggit sa akin na ganito. Lumingon si Katrina at tinitigan ng masama si Leo. Napakamot ng ulo si Leo sa hiya. Akala ko, dahil hiwalay na kami, hindi na siya magbibigay. Akala mo? Alam mo ba talaga? Alam mo ba kung magkano ang ginagastos ng ex-wife mo? Sa pamilya niyo buwan-buwan? Tumaas ang boses ni Katrina. Walang masabi si Leo. Hindi niya talaga kailanman kinwenta ang mga perang iyon. Dati, si Clara ang nag-aasikaso ng lahat ng perpekto, at siya ay tagatanggap lang. Ngayong wala na si Clara. Napagtanto niya kung gaano siya kaignorante sa sitwasyong pinansyal ng kanilang pamilya. Tawagan mo si Clara ngayon din. Itanong mo tungkol sa allowance. Utos ng kanyang ina. Napipilitang tinawagan ni Leo si Clara. Clara, tungkol sa allowance ni nanay. Hiwalay na tayo. Wala akong obligasyon. Napatuloy na sustentuhan ang nanay mo. Napakakalmado ng boses ni Clara. Pero nasanay na si nanay. Nagmamadaling sabi ni Leo. Problema niyo na yan. Wala na akong kinalaman dyan. Walang awang ibinaba ni Clara ang telepono. Namutla ang mukha ni Leo habang hawak ang telepono. Nagsisimula na niyang mapagtanto. Ang buhay nang wala si Clara ay mas mahirap kaysa sa inaakala niya. Lalong naging tensyonado ang kapaligiran sa bahay ni Leo. Ang mga bill ay dumarating na parang ulan. Itinigil ng piano teacher ang klase ni Miguel. Hindi po namin maipagpapatuloy ang klase. Kung hindi po kayo magbabayad, nagpadala ng demand letter ang English Tutorial Center. Kung hindi po kayo makakapagbayad sa loob ng linggong ito, makakancel po ang kanyang enrollment. Nagtanong din ang swimming coach. Bakit po hindi pumapasok si Miguel sa klase ngayong buwan? Sa mga paniningil na ito, parang sasabog ang ulo ni Leo. Tiningnan niya ang kanyang bank account. Pagkatapos ng K25,000 na amortization ng kondo at T15,000 na gastusin sa bahay, ang natira ay 20,000 na lang. Hindi pa nito kayang bayaran ang lahat ng klase ni Miguel. Leo, kailangan nating mag-usap ng masinsinan tungkol sa pera, seryosong sabi ni Katrina habang nakaupo sa sofa. Isa-isa niyang kinwenta para kay Leo. Ang sahod mo, 60,000. Amortization ng kondo, at 25,000. Gastusin natin sa bahay. Hindi bababa sa 50,000. Yan pa lang, at 40,000 na. Allowance ng nanay mo, 20,000. Mga klase ng anak mo, halos ng 50,000. Sa kabuuan, 110,000. Sabihin mo sa akin, saan manggagaling ang perang yan? Sumasakit ang ulo ni Leo habang nakikinig. Hindi ko alam na ganito kalaki ang gastos dati. Hindi mo alam? Hindi mo alam na binibigyan ng ex-wife mo ng pera ang nanay mo at ginagastusan ng anak mo? Lalong tumitindi ang panunumbat ni Katrina. Alam kong mapagbigay siya, pero hindi ko alam na ganito kalaki. Paliit ng paliit ang boses ni Leo. Mapagbigay? Leo,
Ang ex-wife mo ay gumagastos ng higitay 70,000 sa pamilya mo kada buwan. 70,000? Mas malaki pa sa sahod mo. Sa wakas, ay sumabog si Katrina. Napayuko si Leo sa kahihiyan. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano kalaki ang sakripisyo ni Clara. Biglang lumabas mula sa kwarto si Miguel. Daddy, gusto ko nang pumasok sa piano class. Sabi ni teacher. Hindi daw ako pwedeng pumasok kapag hindi nagbayad. Miguel, anak, mabait ka naman, di ba? Nag-iisip pa si daddy ng paraan. Naluluhang sabi ni Leo habang sinusuyo ang anak. Huwag ka nang mag-isip ng paraan. Gusto kong pumasok. Miss ko na si Mommy. Nagsimulang magtantrum si Miguel. Lalong nainis si Katrina habang pinapanood ang umiiyak na bata. Bakit ba ang hirap alagaan ng batang? To, Katrina, pagpasensyahan mo na. Bata pa lang si Miguel. Naiipit sa gitna si Leo. Bata? Kung bata, pwede nang mag-enroll sa mga klase na nagkakahalaga ng higit 40,000. Kada buwan, si Katrina ay nagtatrabaho sa isang sales company at kumikita ng halos 1,500,000 kada buwan. Para sa kanya, hindi maisip na gastusan ng isang bata ng ganoon kalaking halaga. Patigilin na muna natin sa ilang klase. Maingat na mungkahi ni Leo. Ayoko. Malakas na iyak ni Miguel. Ayokong tumigil sa mga klase ko. Pupuntahan ko si Mommy. Ang iyak ng bata ay nagdulot ng mabigat na kapaligiran sa buong bahay. Bumuntong hininga rin ang kanyang ina. Ano nang gagawin natin? Naghihintay pa naman ang mga kaibigan ko na ilibre ko sila ng tanghalian. Paano ako haharap sa kanila kung wala akong pera? Nay, magtiis muna po tayo. Gagawa po ako ng paraan. Parang sasabog na ang ulo ni Leo. Magtiis? Sa edad kong ito, ano pa ang titiisin ko? Sumama na rin ang loob ng matanda. Ang bahay ay napuno ng sigawan, iyakan, at reklamo. Halos gumuho na si Leo. Dati, noong nandoon pa si Clara, may mga hindi pagkakaunawaan minsan. Ngunit hindi sila kailanman nakaranas ng ganitong problema sa pera. Ngayon niya napagtanto, si Clara pala ay parang isang malaking payong na nagpoprotekta sa pamilyang ito mula sa ulan at bagyo. At sa kanyang kahangalan, siya mismo ang nagtapon ng payong na iyon. Gabi na. Mag-isang nakaupo si Leo sa sala. Tulala. Natulog na si Katrina. Ngunit bago matulog ay nag-iwan ng isang salita. Leo, pakinggan mong mabuti. Wala akong obligasyon na buhayin ang anak mo at ang nanay mo. Bahala ka sa buhay mo. Nakatulog na rin si Miguel sa pagod sa kaiiyak. Ngunit may mga bakas pa ng luha sa kanyang mga mata. Habang tinitingnan ang natutulog na mukha ng anak, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Leo. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ni Clara. Gusto niyang tumawag. Ngunit nag-aatubili ang kanyang mga daliri. Biglang may nag-doorbell. Sino naman kaya sa ganitong oras ng gabi? Binuksan ni Leo ang pinto at nakita ang kanyang inang umiiyak. Leo, galing ako sa bangko para tingnan ang passbook ko. Wala na talagang laman, humahagulgol ang matanda. Hawak niya ang kanyang ATM card at ang isang resibo. Malinaw na nakasulat doon ang kanyang balanes. 2,345. Ilang taon na akong nasanay na gumastos ng at 20,000 kada buwan bumibili ng kung ano-ano. Ngayong biglang nawala, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, umiiyak na sabi ng matanda habang tinitingnan ang desperadong itsura ng ina. Parang dinudurog ang puso ni Leo. Itinaas niya ang kanyang kamay para aluin ito. Ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa bangko. Dear client, ang iyong credit card bill para sa buwang ito ay ama 12,850.000. Mangyaring bayaran bago ang due date. Sumunod ang isa pang text. Ang iyong car loan amortization para sa buwang ito ay alabang 10,000. Pakisigurong may sapat na pondo ang iyong account. Sa sunod-sunod na paalala, tuluyan nang nagpanik si Leo. Ngayon niya lang naalala, ang car loan pala ay si Clara rin ang nagbabayad. Ngayong pinatigil na ni Clara ang automatic debit, lahat ng utang na ito ay kailangan niyang akuin. Amortization ng kondo, car loan,
credit card, allowance ng ina, edukasyon ng anak kung pagsasama-samahin lahat. Kailangan niya ng hindi bababa sa I-90,000 kada buwan. Ngunit ang sahod niya ay iya 60,000 lang. Kahit idagdag ang 10,000 na child support ni Clara at 70,000 lang, may kulang pa rin na 20,000. Napaupo si Leo sa sofa. Sa wakas, ay napagtanto ang kabigatan ng problema. Nanginginig ang kamay na kinuha ang telepono at tinawagan si Clara. Clara, pwede ba tayong magkita? May sasabihin ako. Gabi na. Kung may sasabihin ka, bukas na lang. Kalmado pa rin ang boses ni Clara. Please. Kahit isang beses lang. Nagkamali ako. May halong iyak ang boses ni Leo. Mr. Valdez, hiwalay na tayo. Wala akong obligasyon na lutasin ang mga problema nyo, sabi ni Clara at ibinaba ang telepono. Habang nakikinig sa dial tone, tulala si Leo. Patuloy namang umiiyak ang kanyang ina sa tabi. Leo, gawan mo ng paraan. Paano ako mabubuhay kung wala yung U20,000 na yon? Biglang bumukas ang ilaw sa sala. Lumabas si Katrina na nakapantulog. Malamang ay nagising sa ingay. Nang makita ang kanyang biyenan na umiiyak sa sala, lalong sumimangot ang kanyang mukha. Pwede ba? Matulog na tayo? Gabi na! Inis na sabi ni Katrina. Tumingin ang matanda sa kanya, na may mga luhang mata. Katrina, ikaw na ang magsabi kay Leo na tawagan si Clara para ibalik ang allowance ko. Napangisi si Katrina. Aling Rosa, gumising po kayo. Ex-wife na po si Clara. Hindi na po siya parte ng pamilya. Anong karapatan niyong humingi ng allowance sa kanya? Pero, 3 taon niya akong binigyan. Nangangatwirang sabi ng matanda. Dati yon, iba na ngayon. Walang awang sabi ni Katrina. Habang pinapanood ang lahat, biglang nahilo si Leo. Nakita niya ang kanyang umiiyak na ina. Ang walang pakialam na si Katrina. At ang mga bill at demand letter na nagkalat sa bahay. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang nawala sa kanya. Hindi lang isang asawa, kundi isang babae na tahimik na pinasa ng lahat para sa pamilyang ito. At ngayon, sa oras na kailangan niya ng tulong, lahat ng mga taong nasa tabi niya ay umiiwas sa responsibilidad. Dahan-dahang tumayo si Leo at lumapit sa bintana habang tinitingnan ang mga ilaw ng gabi. Naalala niya ang sinabi ni Clara noon. Oo, at siguradong magiging maganda ang buhay mo. Ngayon, sa wakas, ay naiintindihan na niya ang kahulugan ng mga salitang iyon. Tumunog ulit ang kanyang telepono. Isang message sa messenger mula sa art teacher ni Miguel. Mr. Valdez, 3 araw na pong absent si Miguel sa klase. May problema po ba? Nang mabasa ang mensahe, nagsimulang manginig ang katawan ni Leo. Lumingon siya para may sabihin sa kanyang ina at kay Katrina. Ngunit sa sandaling iyon, nasaksihan niya ang isang bagay na lubos na ikinagulat niya. Nakita ni Leo si Katrina na palihim na kinakalkal ang kanyang wallet. Binibilang ang ilang libong pisong natitira doon. Anong ginagawa mo? Nanginginig na tanong ni Leo. Hindi nataranta si Katrina kahit nahuli. Sa halip, matapang siyang sumagot. Tinitingnan ko kung magkano pa ang natitirang pera. Kailangan nating malaman kung gaano kalala ang sitwasyon natin. Huwag mong galawin yan. Pambili yan ng gamit ni Miguel. Leo, mag-usap tayo ng tapat. Itinago ni Katrina ang wallet. Akala ko, giginhawa ang buhay ko kapag sumama ako sa'yo. Hindi ko alam na ganito pala ang sitwasyon. Natulala si Leo. Katrina, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Alam na alam mo yan. Lalong lumamig ang tono ni Katrina. Sa sahod mong 60,000. Kailangan mong bayaran ang amortization ng kondo. Palakihin ang anak mo. At buhayin ang nanay mo. Wala kang pera. Pero, sabi mo mahal mo ako. Pag-ibig? Leo, akala ko, isa kang lalaking may kakayahan. Isang lalaking kayang magbigay sa akin ng magandang buhay. Ngayon, nakikita kong nagkamali ako. Narinig ito ng matanda at sumingit. Aling Rosa, tama na po ang pagpapantasya.
Pinutol ni Katrina ang kanyang sinasabi. Bata pa ako. Bakit ako magtitiis kasama ninyo? Naglakad siya sa gitna ng sala at lumingon-lingon. Ang ganda ng interior ng bahay na ito. Kumpleto ang mga gamit at appliances. Akala ko lahat ng ito ay dahil sa galing ni Leo. Ngayon ko lang nalaman. Lahat pala ay galing sa ex-wife niya. Ngayong wala na ang ex-wife, lumabas na ang lahat. Napangisi si Katrina. Sahod na 60,000. Pero ang gastos sa bahay ay higit ayesing 100,000. Paano nangyari yon? Tuluyan nang nagpanik si Leo. Katrina, huwag kang umalis. Gagawa tayo ng paraan. Anong paraan? Sabihin mo sa akin. Anong paraan? Walang awa si Katrina. Mangungutang ka? Hihingi ka ng tulong sa mga kamag-anak mo? O ako ang bubuhay sa pamilya nyo? Ako ang maghahanap ng ibang trabaho para kumita ng mas malaki, desperadong sabi ni Leo. Leo, ilang taon ka na? 37. Di ba? Sa edad mong yan, ganyan ka pa rin ka-inosente mag-isip? Umiling si Katrina. Leo dasmang di kong malaaga tumaga. Kung may kakayahan kang kumita ng mas malaki, matagal ka ng mayaman, hindi ka na naghintay hanggang ngayon. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa puso ni Leo. Dahil totoo ang sinabi ni Katrina. Isang malupit na katotohanan. At ang pinakamahalaga, huminto saglit si Katrina. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kabait ang ex-wife mo. Isang babae na nagbibigay ng 2,000 na allowance sa biyenan. Gumagastos ng higit alabang 5,000 para sa edukasyon ng anak. At sinasagot lahat ng gastusin sa bahay. Saan ka makakahanap ng ganyang babae? Pero ikaw, ano ang ginawa mo? Nagreklamo ka lang na masyado siyang matapang. At sa likod niya, ng babae ka. Ano pa ang alam mong gawin? Bawat salita ay parang latigo na humahampas sa mukha ni Leo. At hindi niya maiangat ang kanyang ulo. Katrina, huwag kang magsalita ng ganyan. Nagmamakaawa si Leo. Bakit hindi? Ngayon ko lang nakita. Isa ka palang walang kwentang tao. Ang ex-wife mo, nagpakahirap para kumita at itaguyod ang pamilya. Pero sa halip na magpasalamat, nagreklamo ka pa na matapang siya at pinagtaksilan mo pa. Alam mo ba kung gaano ka kakatawa-tawa? Narinig ito ng matanda at nagulat. Hindi niya inakala na ganito ang mangyayari. Sa isip niya, natural lang na magbigay ng pera ang manugang. Ngayong narinig niya ang sinabi ni Katrina. Napagtanto niya kung gaano kadakila ang sakripisyo ni Clara. Katrina, kumalma ka muna. Maupo muna tayo. At mag-usap ng mahinahon, sinubukan ng matanda na mamagitan. Aling Rosa, wala na po tayong dapat pag-usapan. Walang awa si Katrina. Pinag-isipan ko na. Mukhang walang katapusan ng problema kung makikisama ako sa inyong mag-ina. Bata pa ako. Hindi ko sasayangin ang buhay ko dito. Bumalik siya sa kwarto at nagsimulang mag-impake. Sumunod si Leo. Katrina, aalis ka na talaga? Sabi mo, mahal mo ako. Habang isinisiksik ang mga damit sa maleta, hindi lumingon si Katrina. Leo, tanungin kita. Ang pag-ibig ba? Nakakain? Nagbabayad ba yan ng amortization ng kondo? Nag-aalaga ba yan sa nanay mo? Walang masabi si Leo. Bakit kaya nakipaghiwalay sa'yo ang ex-wife mo? Dahil nakita niya ang tunay mong pagkatao. Sabi ni Katrina. Isang lalaking walang utang na loob. At walang hiya. Sino mang makisama sa'yo, mamalasin lang. Pagkatapos sabihin iyon, hinila niya ang maleta at lumabas. Hinawakan siya ni Leo. Katrina, please, huwag kang umalis. Nagkamali talaga ako. Alam mong nagkamali ka? Anong magbabago kung alam mo? Babalik ba ang pera? Babalik ba ang ex-wife mo? Tinanggal ni Katrina ang kamay niya. Leo, bibigyan kita ng isang payo. Pumunta ka ngayon din sa ex-wife mo. At humingi ng tawad. Kung hindi, lahat kayo ay pupulutin sa kalsada. Iniwan niya ang mga salitang iyon at umalis ng hindi lumilingon. Nagkatinginan si Leo at ang kanyang ina, tulala. Biglang tumahimik ang bahay.
Tanging ang iyak ni Miguel mula sa kwarto ang naririnig. Mukhang nagising ang bata sa sigawan kanina. O umiiyak siya sa loob ng kwarto. Tinatawag ang kanyang ina. Pumasok si Leo sa kwarto at nakita ang anak na yakap-yakap ang litrato ni Clara habang umiiyak. Daddy, miss ko na si Mommy. Miss ko na ang totoong mommy ko, sabi ni Miguel. Nabasang-basa ng luha ang mukha habang tinitingnan ng anak. Parang dinudurog ang puso ni Leo. Niyakap niya ang anak at hindi na napigilan ang pag-iyak. Miguel, sorry. Kasalanan lahat ni Daddy. Magkayakap na umiyak ang mag-ama. Umiyak na rin ang kanyang ina sa tabi. Ang pamilyang ito ay tuluyan ng gumuho. Kinabukasan. Pumasok si Leo sa trabaho na may namamagang mga mata. Ngunit hindi siya makapag-focus. Nagbubulungan ang mga katrabaho dahil sa itsura niya. Leo, anong nangyari? Mapait na ngumiti si Leo. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Sasabihin ba niya na dahil sa kanyang katangahan, na wala ang isang mabuting asawa? Sasabihin ba niyang baon siya sa utang? At hindi na kayang bayaran ang mga klase ng anak? Tanghalian. Tumawag ang guro ni Miguel. Mr. Valdez, sobrang unstable po ng emosyon ni Miguel sa eskwela ngayon. Lagi po siyang umiiyak at hinahanap ang kanyang ina. Pwede po ba kayong pumunta dito sa eskwelahan? Nag-undertime si Leo at tumakbo papunta sa eskwelahan. Nakita niya ang anak na nakaupo sa sulok ng classroom. Namumula ang mga mata. Daddy? Umiyak ulit si Miguel nang makita siya. Miss ko na si Mommy. Uwi na tayo. Hanapin natin si Mommy. Tinawag siya ng guro sa isang tabi. Mr. Valdez, sinabi po ni Miguel na hiwalay na kayo ng asawa niyo. Mukhang malaki po ang epekto nito sa bata. Iminumungkahi ko po na ipatingin niyo siya sa isang child psychologist. Child psychologist. Isa na namang gastusin. Sumama ang loob ni Leo, ngunit tumango siya. Pag-uwi niya ng hapon, nakita niya ang kanyang ina na tulala sa sala. Nay, bakit po? Tanong ni Leo. Leo, maghapon kong pinag-isipan. Kailangan nating puntahan si Clara at humingi ng tawad. Bumuntong hininga ang matanda. Napakalaki ng kasalanan natin sa kanya. Ganoon ang sakripisyo niya para sa pamilyang ito. Pero hindi ko man lang nakita noon. Natigilan si Leo. Nay, alam niyo na po, tama ang sinabi ni Katrina kagabi. Yung 40,000 na binibigay sa akin ni Clara kada buwan. Yung higit 40,000 na ginagastos niya kay Miguel. At lahat ng iba pang gastusin, mas malaki pa sa sahod mo. Namula ang mga mata ng matanda. Isang taong hindi natin kaano-ano. Ganoon ang ginawa para sa pamilya natin, pero binaliwala lang natin. Nay! Napipi. Si Leo. Leo. Napakatanga natin. Isang babaeng tulad ni Clara. Bakit hindi mo pinahalagahan? Hinawakan ng matanda ang kamay ng anak. Napayuko si Leo sa hiya. Nay, ngayon ko lang po nalaman ang pagkakamali ko. Pero huli na po ang lahat. Hindi pa huli. Hindi pa huli. Nagmamadaling sabi ng matanda. Kung taos-puso kang magsisisi, patatawarin ka ni Clara. Mabait siyang bata. Hindi niyo po alam, Nay. Ako. Pinagtaksilan ko siya. Masakit na sabi ni Leo. Si Katrina. Nalaman niya lahat, kaya siya nakipaghiwalay sa akin. Nang marinig iyon, natigilan ang matanda. Ano? Pinagtaksilan mo si Clara? Nanginginig na tanong niya. Tumango si Leo, hindi makatingin sa mata ng ina. Isang malutong na tunog ang narinig. At dumapo ang palad ng matanda sa pisngi ng anak. Hayop ka. Ganoon ang kabaitan ni Clara sa'yo. Sa pamilya natin. Tapos nagawa mo siyang pagtaksilan? Nanginginig sa galit ang matanda. Tao ka ba? May konsensya ka ba? Ito ang unang beses na sinaktan ng matanda ang kanyang anak mula nang lumaki ito. Sobrang lakas ng sampal na agad na mula ang pisngi ni Leo. Ngunit hindi siya umiwas o lumaban. Alam niyang deserve niya ito. Nay, nagkamali po talaga ako. Lumuhod si Leo sa sahig. Nagsisisi po ako. Gusto ko nang mamatay sa pagsisisi. Anong silbi ng pagsisisi? Umiyak ang matanda. Isang mabuting manugang na tulad ni Clara. Pinalayas mo. Ngayon,
Ayan, tumakas si Katrina. Wasak ang pamilya. Masaya ka na ba? Magkayakap na umiyak ang mag-ina. Pareho silang nagsisisi sa pagkawala ni Clara. Biglang may nag-doorbell. Akala ni Leo ay bumalik si Katrina kaya dali-dali niyang binuksan ang pinto. Ilang lalaking naka-uniforme ang nasa labas. Kayo po ba si Mr. Leo Valdez? Mula po kami sa collections department ng bangko. Tungkol po ito sa inyong car loan na hindi nababayaran. Namutla ang mukha ni Leo. Car loan po? Opo. 3 buwan na po kayong hindi nakakapagbayad. Ayon po sa kontrata, may karapatan po kaming bawiin ang sasakyan. Matigas ang pananalita ng mga lalaki. Hindi po pwede. Hindi nyo pwedeng kunin ang sasakyan. Kailangan ko yan papunta sa trabaho. Natataranta si Leo. Kung ganoon po, bayaran nyo po ang kabuuang halaga na hindi nyo nabayaran. Kasama po ang interes. 68,000 po lahat. 68,000. Saan naman kukuha si Leo ng ganoong kalaking pera? Hinalughog niya ang buong bahay at isinama ang emergency fund ng ina at nakalikom lang ng 25,000. Sir, kulang po ang pera. Kailangan po naming kunin ang sasakyan, walang awa ang mga lalaki. Habang pinapanood ang kanyang sasakyan na hinihila papalayo, tuluyan ng gumuho si Leo. Kung wala siyang sasakyan, hindi lang pagpunta sa trabaho ang magiging problema, kundi pati na rin ang paghatid sundo sa anak. Gabi, umiyak si Miguel dahil sa gutom. Halos wala nang makain sa bahay. Binuksan ni Leo ang ref, at walang laman ito. Dati, laging pinupuno ni Clara ang ref. Ngayong wala na siya. Wala nang nag-aasikaso ng mga ganitong bagay. Daddy, gutom na ako. Malungkot na sabi ni Miguel. Pinigilan ni Leo ang luha at ipinagluto ng instant noodles ang anak gamit ang natitirang pera. Habang pinapanood ang anak na kumakain ng mabilis, parang dinudurog ang kanyang puso. Ito ang resulta ng kanyang mga ginawa. Sinira niya ang kanyang masayang pamilya, ang babaeng nagmahal sa kanya, at ang kinabukasan ng kanyang anak. Hating gabi, mag-isang nakaupo si Leo sa sala. Tinitingnan ang mga litrato ni Clara sa telepono. Sa mga litrato, laging nakangiti si Clara, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal sa buhay at responsibilidad sa pamilya. Ngunit ang ganoong babae ay itinulak niya sa desperasyon. Sa wakas, kinuha ni Leo ang telepono at nag-text kay Clara. Clara, sorry. Nagkamali talaga ako. Kung pwede, gusto kong magkita tayo para personal na humingi ng tawad. Pagkatapos ipadala ang text, patuloy siyang naghintay ng sagot. Ngunit hindi tumunog ang telepono. Natural lang na hindi sumagot si Clara. Ganoon kalalim ang sugat na idinulot niya. Bakit pa siya patatawarin? Makalipas ang 3 araw, sa wakas ay nakatanggap si Leo ng sagot mula kay Clara. Nang matanggap ang text, nanginginig sa tuwa ang kamay ni Leo. Pinaghandaan niya ng husto ang pagkikitang ito. Gustong sabihin kay Clara ang lahat ng nasa puso niya. Kinabukasan, 1 oras bago ang usapan, dumating si Leo sa coffee shop at kinakabahang naghintay kay Clara. Eksaktong 3:00, dumating si Clara. Nakasuot siya ng simpleng puting blouse at itim na slacks at may light makeup. Mukha siyang napaka-healthy. Kung ikukumpara sa pagod niyang itsura noong diborsyo, mas relax na tingnan si Clara ngayon. Clara, tumayo si Leo. Nanginginig ang boses. Kalmadong umupo si Clara at umorder ng kape. Sabihin mo, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Yumuko ng malalim si Leo. Sorry. Sorry talaga. Tiningnan siya ni Clara. Wala nang galit o lungkot sa kanyang mga mata. Tanging kapayapaan. Okay na yon. Hiwalay na tayo. Hindi. Kailangan kong humingi ng tawad. Nagmamadaling sabi ni Leo. Clara, ngayon ko lang nalaman kung gaano ka nagsakripisyo para sa pamilyang ito. Dati, napakasama ko. Hindi ko pinahalagahan. Kung nalaman mo, mabuti. Payapang sabi ni Clara. May iba ka pa bang sasabihin? Clara, mapapatawad mo ba ako? Pwede pa ba tayong magbalikan? Lakas loob na tanong ni Leo.
Napangisi si Clara. Mr. Valdez, sa tingin mo ba posible yan? Bakit hindi? Alam kong nagkamali ako. Magbabago na ako. Aalagaan na kita ng husto. Tuwang-tuwang sabi ni Leo. Magbabago ka? Paano si Katrina? Yung mga pangako mo sa kanya? Namula ang mukha ni Leo. Si Katrina. Umalis na. Iniwan niya ako. Dahil wala na akong pera. Kaya pala. Dahil iniwan ka niya. Naalala mo na ang kabutihan ko. Kalmado pa rin ang tono ni Clara, ngunit may talim sa kanyang mga salita. Walang masabi si Leo sa tanong na iyon. Mr. Valdez, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking problema mo? Ibinaba ni Clara ang tasa ng kape. Hindi ka marunong magpahalaga. Nagsisisi ka lang kapag nawala na. Ako. Gustong sumagot ni Leo, ngunit napagtanto niyang wala siyang masabi. Kaya ka nandito ngayon. Hindi dahil mahal mo talaga ako, kundi dahil hindi mo kayang mabuhay. Nang wala ako. Tinumbok ni Clara ang punto. Kung hindi ka iniwan ni Katrina, kung maayos pa rin ang buhay mo, hahanapin mo ba ako? Sa tanong na iyon, natahimik si Leo. Dahil tama si Clara. Hinanap niya ito, dahil nagkaproblema siya sa buhay. Clara, inaamin ko. Naging makasarili ako, pero nagsisisi talaga ako. Humagulgol si Leo. Anong silbi ng pagsisisi? Tumayo si Clara. Mr. Valdez, may mga bagay na kapag binitawan mo, tapos na. May mga taong kapag sinaktan mo, hindi mo na maibabalik. Hindi, Clara. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Dali-daling tumayo si Leo at itinaas ang boses. Napatingin ang mga tao sa paligid. Sumimangot si Clara. Mr. Valdez, kumalma ka. Hindi ako makakalma. May mga luha na sa mata ni Leo. Clara, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Kailangan ka ni Miguel. At nagsisisi na rin ang nanay ko. Kailangan ka ng buong pamilya namin. Kailangan niyo ako? Napangisi si Clara. Mr. Valdez, pakinggan mo ang sinasabi mo. Ang kailangan niyo, hindi ako, kundi ang pera ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking martilyo na humampas sa puso ni Leo. Hindi, Clara. Ikaw talaga ang kailangan namin. Dali-daling paliwanag ni Leo. Paano kung wala na akong pera ngayon? Kung nawalan ako ng trabaho at na-bankrupt? Tiningnan siya ni Clara ng diretso sa mata. Kailangan mo pa rin ba ako? Binuksan ni Leo ang bibig ngunit walang masabi. Dahil alam niya, kung walang pera si Clara, malamang hindi niya ito hahanapin. Ang katotohanan iyon ay nagdulot sa kanya ng malaking kahihiyan. Kita mo? Hindi mo masagot. Kinuha ni Clara ang bag at naghandang umalis. Alagaan mong mabuti si Miguel at maging mabuting anak ka sa nanay mo. Pero wag mo na akong hahanapin ulit. Clara, sandali! Mabilis na sumunod si Leo. Paano si Miguel? Umiiyak siya araw-araw. Hinahanap ka. Huminto si Clara. Ito ang unang pagkakataon na nakita siyang may bahid ng lungkot. Aalagaan ko si Miguel. Pero hindi bilang asawa mo, sabi ni Clara. Dadalhin ko siya tuwing weekend at bibilhan ng mga kailangan niya. Pero hanggang doon na lang. Clara, gusto pa sanang magsalita ni Leo. Ngunit malayo na si Clara. Habang tinitingnan ang papalayong si Clara, napaupo si Leo sa silya at humagulgol. Sa wakas, napagtanto niya, may mga pagkakamali na hindi na maitatama at may mga damdamin na hindi na maibabalik. Ang pagmamahal ni Clara para sa kanya ay patay na. Namatay sa gitna ng kanyang pagtataksil at kawalan ng pagpapahalaga. Ang Clara ngayon ay handa na lang alagaan si Miguel dahil sa responsibilidad niya bilang ina. At siya, tuluyan nang nawala ang babaeng pinakamamahal sa kanya sa buong mundo. Pag-uwi ni Leo, sinabi niya sa ina ang nangyari sa kanilang pagkikita. Nang marinig ito, hindi napigilan ng matanda ang pag-iyak. Kasalanan natin lahat ito. Kasalanan natin. Nay! Sabi ni Clara. Aalagaan niya si Miguel. Pero tayo, tuluyan na natin siyang nawala. Masakit na sabi ni Leo.
Ito siguro ang tinatawag na karma. Bumuntong hininga ang matanda. Nagkasala tayo kay Clara. Kaya pinarurusahan tayo ng langit. Mula noon, naging napakahirap ng buhay ni Leo. Dahil wala na siyang sasakyan, kailangan niyang mag-commute ng 2 oras araw-araw. Dahil wala na ang suportang pinansyal ni Clara, sa pinakamurang mga klase na lang niya na ipasok si Miguel at bumagsak ang kalidad ng edukasyon ng bata. Ang kanyang ina ay hindi na rin makagastos ng malaki at kailangan ng magtipid araw-araw. Ang pinakamasakit ay ang mabuhay si Leo sa araw-araw na pagsisisi. Pinagsisihan niya ang kanyang pagtataksil, ang kanyang kawalan ng pagpapahalaga at ang pagkawala ng pinakamabuting babae sa mundo. At si Clara, lalong gumanda ang buhay pagkatapos ng diborsyo. Dahil wala na ang pasanin ng pamilya, mas marami siyang enerhiya na ibinuhos sa trabaho at mabilis siyang na-promote at tumaas ang sahod. Nagsimula na rin siyang i-enjoy ang sarili niyang buhay. Nag-aral siyang magpinta, nag-yoga, nakipagkita sa mga kaibigan, at nag-travel. Tuwing weekend, dinadala niya si Miguel para mamasyal, binibilhan ng damit at laruan, at ginagampanan ang kanyang responsibilidad bilang ina. Ngunit hindi na siya ang dating babae na tahimik na pinapasan ang lahat para sa pamilya. Natuto na siyang mabuhay para sa sarili. At natuto na siyang pahalagahan ang sarili. At si Leo, sa gitna ng walang katapusang pagsisisi, dahan-dahang kinain ang mapait na bunga ng kanyang itinanim. Sa wakas, napagtanto niya, may mga taong kapag nawala, hindi mo na mahahanap pa.